Napo. Pero ngayon, napo, ang ating mga kapatid na nagsasabi, Pastor, mag-special number ako. Purihin ang Panginoon. Napo? Okay. Lahat ng yan sa Panginoon po. Hindi kayo maawit para lang maging sikat, kundi magkaroon kayo ng bahagi sa paglilingkod. Pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng musika. Na ba? Now, patuloy po tayo. Sususugan natin yung mga bahagi ng ating mga pag-aaral, bagat may lang mga karagdagan. Na ba? Ang ating topic, walang lusot. Andyan lahat. Secure. Ligtas. Sigurado. Na po? Tiyak. Yan po yung ating mga teksto. Tingnan natin teksto natin. Awit, ingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, kaniyang iingatan ang iyong kaluluwa. Ingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at magpakailanman paman. Na po? Okay. Tayo po'y manalangin. Amang banal, marami pong salamat muli. Pagpalain mo po yung biyaya po ng katotohanan ng mga salita na kung saan pagsasalusaluan po namin. Busugin mo po kami, Panginoon, sa bahagi Diyos ng mga katotohanan at palaguin ang aming buhay spiritual. Salamat po sa katiyakan na mayroon po kami nagmula sa aming Panginoon Kristo. Pagpalain mo po ito sa aming mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. May apat na bagay po na katiyakan na nasa mga anak ng Diyos. Ano ba? Una, the presence of God. Yung kanyang presensya, bagamat wala po yung kanyang persona. Iba po yung persona, ha? Nakaluklok. Pero yung kanyang presensya, pagkalahatan, narito po sa atin. Na po? Ang sabi po ng mga awit, 139, 139, talatang 7 hanggang 12. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, kuminulay man ako'y, ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas sa pasilangan, o kaya ang tirahan ko ay ang duluhan ng kanluran. Tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim ng pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. Verse 12. Okay? Kung titignan po natin, ang presensya ng Diyos pangkalahatan.
saan ka man naroroon. Kaya sabi nga ng isang mangangaral na namatay na sabi niya, kung sa CR ka, nandun din ba yung Diyos? Limitado yung kanyang kaisipan. Ano po? Now, ang sabi ng Matthew chapter 18 verse 25, dahil sa siya ay walang may bayad. No, hindi ito. Tama ba yan? Matthew 18, talatang 25. Talatang 20. Mali. Talatang 20 yan. Atras mo, kapatid. Ang sabi po sa talata, kung asan ang 2 o 3, talatang 20 yon, na nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako sa kanilang, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Pansinin niyo yung presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat umasa tayong babalik siya. See? Pero yung kanyang presensya, nasa atin. Ano po? Meron nga nagsabi, napadaan kami sa napakalaking church. Pagkatapos na daanan namin, prayer meeting, 3 lang yun nandun sa loob. Sabi niya, yan sila, ganyan lang yan. Kahit na 2, patuloy lang sila, masabi lang na mayroong gawain. Yun ang nasa isip niya. Pero ang hindi niya alam, yung pangako ng Panginoon, kung asan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ko, kasama siya doon, naroon siya. Na po, kaya dito, asahan nyo, bilangin nyo. Yung bilang po natin dyan. Yung isa dyan, ang ating Panginoon. See? Presensya. Yan po. Bagamat ito po ang hindi na-eksperyensya at nararanasan ng marami. Yung pakikipisa ng presensya ng Diyos. Na po? Kaya alam ng Diyos, maging yung laman ng ating kaisipan, maging yung ating mga pagnanais. Alam yan. Maging yung ating mga sekreto. Sekreto nyo sa jowa nyo. Sekreto nyo sa mga asawa nyo. Alam lahat yan. Walang naitatago. Omniscience naman yon. Yung kanina, omnipresence. Yun po ang tawag doon. Nasa lahat ng dako ang ating Diyos. Omniscience, alam niya. Yung bahagi ng iniisip mo ngayon. Nakatingin ka ngayon sa akin, pero ang iniisip mo nasa labas. Alam yan ng Panginoon. Now, ikalawa, authority. Bihira yan. Authority, ilan-ilan lang mayroon yan. Ngayon, makikita nyo, lahat ng relihiyon nagpapasikatan. Kami ang unang itinayo ni Kristo. See? Di ba nyo nababasa yun? Kami, ang mga unang itinatag ni Kristo hanggang ngayon. Yan. Sa pulnoon hanggang ngayon. Ay, ang pinag-usapan dyan, di naman pagtatag Ang pag-uusapan dyan, kaligtasan. Ang sabi ng Panginoon, naparito ako upang, mga ligtas ang aking mga tupa. Magkaroon kayo ng kaligtasan. Ito yung number 1. Magkaroon kayo ng kaligtasan. At yung kaligtasan yan, taglay nyo yung katiyakan sa bahagi ng kaligtasan na pa sa inyo. Ano po? Yun po, number 1 po ron. Ano po? Now, authority. Nilagpasan na natin yung iba, kapatid, ha? Karapatan. Kapag ka tinanggap mo si Kristo, nanampalataya ka, sabi ng Juan 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Walang pagkapatid po yan. Ngunit ang hindi sumunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya yung puot ng Diyos. See? Marami dyan. Itali mo na yung lahat ng reliyon sa buong mundo. Sa'yo na. Sa'yo na lahat ng certificate of membership. Ano po? Pero kung wala kang relasyon kay Kristo, mapapahama ka. Ano po? Sa bahagi.
Ano pa? Authority. Ang sabi ng 1:12, bumalik tayo kapatid. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ilan lang po yan. Yung may karapatan pong yan. Maraming pumapasok sa simbahan pero walang karapatan sa pagiging anak ng Diyos. Okay? Pumapasok, lumalabas. Pagpasok niya, ganun pa rin siya. Banal lang siya sa ilang oras. Paglabas niya, tuloy siya sa buhay niya. Nakita nyo? Buhay na walang Diyos. Lahat ng bisyo nasa Kanya pa rin. Anong pagkakaiba? Kristiyano siya dahil sa tawag. Sa gawa ng tao. Kaya pag tinuloy niyo yan, makikita nyo, ito, gawa ito ng Diyos. Ang sino man tumanggap sa Kanya, pinagkalooban ng karapatang kay Kristo. Tumanggap, nagkaroon ng relasyon. Yung dalawa, pag nagpakasal, pag sinabi, ikaw lalaki, tinatanggap mo ba ito? Ikaw babae, tinatanggap mo ba ito? Pag sinabi nilang upo, pag yung bahagi ng isa, may karapatan ka na sa kanya. Pag-aari mo na siya, ikaw rin, pag-aari mo na rin siya, yun ang karapatan. Kung mamatay yung isa, ikaw ang tagapagmana, walang ibang pwedeng mag-claim, ikaw pa rin ang tagapagmana. Yun yung karapatan. See? Ng pagiging anak ng Diyos. Marami dyan, sa verse 13, tuloy mo nga, kapatid. Lang. Yan. Na mga pinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Yung pagtanggap mo, kalooban yun ng Diyos. Hindi yung mga bahagi, yan, sabi dyan sa bagong salin, kagagawa ng tao. Maraming naging anak ng Diyos dahil sa kagagawan at kalooban lang ng tao. See? Nakita ko ngayon, ewan ko, sino nakapanood sa inyo? Nagulat yung magulang, hinugot niya yung kanyang anak. Sanggol. Akalay mo, nilublob na gano'n. Mayroon parang sementado na ganyan, na parang sa fountain. Gano'n po. Akala ko binubuhusan lang. Yung pala, hindi. Hinawakan yung sanggol, inilublob doon. Yung ay nabitiwan. Nataranta ngayon, pati yung mga magulang, pati yung mga nandun nakapaikot doon sa paikot. See? Yun po, ang bahagi ng tinatawag na pagawa ng tao na maging Kristiyano. Kaya pagkatapos nun, Kristiyano ka na. See? Ay nung lumaki, adik, kriminal, rapist, pumapatay, pero naging Kristiyano. See? Ang Kristiyano, gawa po ng Diyos. Pagka nagkaroon ka ng relasyon kay Kristo, ito po, panghawakan mo na ikaw may karapatang maging anak ng Diyos. Yan po. Now, karapatan. John chapter 14, verse 1 to 3. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako ron o pangipaganda ko kayo ng inyong matitirhan? Kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Pangako po yan. Kaya pag binasa niyo yung Ephesians 1:13, 14, binigyan kayo ng tatak ng ating Panginoon Kristo. Katibayan sa kanyang mga pangako. Magaganap. Malapit ang darating yan. Malapit na. Nasa huling araw na po tayo ngayon. Okay? Karapatan. Hindi ka squatter. Pansinin nyo. Dito, yung tinitiri ka ng ating mga bahay, may mga nagkiklaim. See? Aandap-andap ka. Natutulog ka pero hindi ka sure. Baka isang araw, bulldozerin ka dyan. Dahil may nagkiklaim sa lugar na kinatitiri ka ng bahay mo. Dito, hindi ka squatter. Ang isang bagay pa dyan, pag bumalik sa'yo, ang Panginoon, mananatili ka, kasama mo siya. See? Yan po yung pangako.
Panghawakan mo yan kasi yung tatak na sa'yo. Kaya tayo tinataka ng banal na Espiritu. Puro yan siguridad ng pagiging anak ng Diyos. Nako? Now, Philippians chapter 3 verse 20. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoon Kristo ang ating tagapagligtas. See? Alam ba niyo, mamamayan ka na ng langit? Minsan nakikita natin, mapalad to mga to. Kibata-bata pa, bilyonaryo na. See? Kibata-bata pa, lalaki na mga bahay mention. Ha? Dito lang yun. Dito lang yun. Samantalang ikaw, may sarili kang mensyon. Ha? Anak ka ng Diyos. See? Mamamayan ka na ng langit, panghawakan mo yan. Pag-uwi mo mamaya, wala kang ulam. See? Hindi ka sigurado sa buhay mo. See? Pero hindi mo alam, mayaman ka. See? Ganun ang ating Diyos. Ikatlo, pakikipisan. Kanina, yung pangangasiwa ng Diyos. Naalala nyo? Sa Exodo, ano na to? Exodo chapter 13. Balikan natin kapatid bago tayo manaroon. Exodo chapter 13 verse 21 to 22. Pansinin nyo, una, sa kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap, at kung gabi naman sa pamamagitan ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Yun po yung una. Yung presensya ng Diyos. Nauna po yun. Nakita ninyo? Ito po yung panahon, napakawala ng Diyos yung mga Israelita sa pagkalipin mula sa Ehipto. Pero hindi niya pinabayaan yan. Araw-araw nandun siya sa pamamagitan ng haliging apoy. See? Imagine, 40 years na nandyan sila sa ilang. Wala silang binabayarang bisilko. Napakaliwanag ng lugar nila. See? Nakatayo yung poste na napakaliwanag. Proteksyon yun na walang makapasok sa kanila na mga kaaway. Nandun yung ulap na hindi sila naiinitan pagdating ng araw. Kasi kapag lumakad ito, ibig sabihin, tuloy sila sa kanilang paglalakbay. Kapag kahumimpi lang ulap, ibig sabihin, pues, gumawa sila ng kanilang mga tent. Mananatili sila diyan. Yun po yung presensya ng Diyos. Yun ang una, kanina tinalakay natin. Ngayon, mayroon na naman yung pakikipisan na po ng Diyos. Paninirahan ng Diyos sa atin. You see? 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. Pansinin niyo, hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan, at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Nasa inyo yan. Panghawakan po ninyo. 6, chapter 6, verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Hello? Meron na nagmamay-ari sa inyo. Pag-aari na po ito ng Diyos. Kaya hindi po nyo, hindi nararapat na salaulain ninyo. Huwag niyong gawing bodega. Huwag niyong gawing warehouse. Huwag niyong gawing junk shop. No? Walang taong naglilinis ng lahat ng kalat sa labas, pinapasok sa loob. Ha? Huwag niyong gawin gano'n ang templo ng Diyos. No? Kinakailangan laging presentable sapagkat naluluwalhati ang Diyos
sa katawan pong ito. Yan po. Okay? Now, ang sabi diyan, hindi na sa iyo, binili na yan ng Diyos. Ito po, sa pamamagitan ng dugo at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga Gawa 20:28 yan. Na po? Pag-ari na yan ng Diyos. Na po? Hindi sa atin. Ayan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na nilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinabos sa pamamagitan ng dugo ng kamatayan ng kanyang anak. See? Pag-ari na po yan ng Diyos. Tayo yung tinatawag na iglesia. Katawan, binubuo ng iba't ibang mga sangkap. 1 Corinthians chapter 12, verse 12, hanggang pataas, makikita nyo, binubuo yan ng bawat naligtas. Yan ang bumubuo ng sinasabing iglesia. Colosas 1:18, yan po yung katawan ni Kristo, binubuo ng isang iglesia na maraming kaloob. See? Kaya hindi na may kumanta. See? Kaloob yun. See? Bahagi ng katawan ni Kristo. Kamay, paa, lahat na po parte ng katawan. Now, John chapter 14, verse 16 to 17. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Pansinin ninyo, magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanglibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni hindi nakikilala ng sanglibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay nananatili sa inyo. Pansinin ninyo, nananahan. Meron kang kapangyarihan. Nananahan sa iyo. Sumasa iyo ang Espiritu Santo. Hindi yan umaalis. Hindi siya come and go. Kaya, kung makakakita kayo na Come Holy Spirit, I need you. Yan. Come Holy Spirit, I pray. Yan. O di kaya, ano yun? Come Holy Spirit, follow me now. Bumagsak ka na sa akin. I need your anointing power. Ang lagay, hindi pa siya na-anoint. Nalamban niyo, kayo na-anoint na? Nung tanggapin niyo si Kristo, anak na kayo ng Diyos. Anointed na yon. Hindi pa palagi na kapag ang pastor mananalangin, kinakailangan i-anoint siya para maintindihan. Hindi. Baka kailangan niya puspusin siya ng banal na espiritu. Magkaiba yun. See? Yung song leader o yung, anong tawag dito? Yung naglilid ng mga kanta. Eh? Praise and worship. Humihingi lagi ng anointing. Bababa sa kanilang espiritu. Bigyan sila ng kapangyarihan. See? Anong espiritu yan? Nasa iyo ng espiritu. Mahirap yan. Pag dumating ang Panginoon sa Kristo mamaya, walang espiritu sa iyo. See? May mamamatay na rito. Gaganyan-ganyan na yung namamatay. Paano kung wala kang espiritu? Paano mo masishare ang gospel? See? Paano sasabihin ang katotohanan sa kanya? Wala ka palang espiritu. Nasa iyo ang espiritu, kapangyarihan. Kaya sabi ng Panginoon, Acts chapter 1 verse 8, pagdating ng espiritu, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Hindi speaking in tongues. Kapangyarihan. Kaya nung dumating, nagkaroon sila ng kapangyarihan. Salita sila ng iba't ibang mga wika, lingwahe ng mga buong mundo. See? 16 countries na nando, naiintindihan. Yun ang kapangyarihan. Pinalabas nila, ano ito? Anong tawag dito?
anointing, tapos yung isa, ano pa yun? Baptized by the Holy Spirit. Espiritu yan. Pag tinanggap mo, hindi mo alam, na-baptize ka na. Ang panghawakan mo lang, pananampalataya, anak ka na ng Diyos. No? Yan po ang trabaho ng banal na Espiritu. Ephesians 1:13 to 14. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin naman na nakarinig ang salita ng katotohanan na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinakaloban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo, anointed. Okay? Tapos pagkatapos, delikado yun. Delikado. Nasa iyo na. Nasa iyo na ang Holy Spirit. Na po? Nariyan na sa iyo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo. Ang sabi diyan, verse 14, nandiyan na. Ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ang lubos, ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon, papupuri natin ang kanyang kalulatian. See? Pag dumating ngayon, kung wala kang tatak, sorry ka na lang. See? Maiwan ka dyan sa kinalalagyan mo. Sigurado yan. Hindi po biro ang Diyos. Totoo yung kanyang sinasabi. At maray, pag damating siya, marami dyan. Magsisigaw, Panginoon, Panginoon, kami, sumasampas sa ganito. Kami nagpupuna sa ganito. Kami humahalik sa ganito. Pahama kayo lahat. Panginoon, kami, Diyos namin pangalan mo. No? Tanong, may relasyon ka ba? Sabi, umanib kami. Patay kayo. Ang Espiritu Santo, ang iyong spiritual security na panloob. Kanina, presensya. See? Ngayon, panloob. Kaya walang tapon. Nagpapalago ng iyong pananampalataya, ng iyong buhay spiritual, kalakasan sa panahon ng pakikibigma, laban sa mga kaaway. Okay. Nice. Malimit po, sinasaway ako. Mahina ba boses ko? Ha. Kaya biningi ako ng Diyos para magkaroon ako malakas na boses. Lagi akong sinasaway dyan pag nagsasalita ako. Hinalang. Lakas ng boses mo. Nakakaya sa kapitbahay. Wala naman kaming kapitbahay dito. Purihin ang Panginoon. Konting oras lang yan. Minuto lang. Ano ba? Paparusahan sila ng Diyos pag ginawa nilang maghapon. Hindi ko na tuloy makita yung ano ko. Ano ba? Kagalakan sa panahon ng mga kalumbayan. Kapayapaan sa panahon na turete ka sa maraming bagay. Tagataas kapag ka nalulugbok ka. Tagapagpaunawa ng kalooban ng Diyos. Tagasansala kapag ka ikaw ay nagkakamali. Tagatuwid ng iyong hakbangin kapag ka ikaw ay namamali. Siya ang konsensya.
ang iyong conviction, taga-usig. Kaya kapag kanya ka nagkakamali, no? Magkaroon ka lang ng pakikisama sa mga taga-sanglibutan, usigin ka eh. Sasabihin niya sa'yo, alam mo, mali. Nadidiscern mo na yun, mali. Taga-usig. Kapag kayo nagkakasala, siya ang panloob na iyong seguridad sa ating pakikipamuhay sa sanglibutan ito. Siya ang iyong kapangyarihan. Maliban na lang kung ikaw na mismo yung may gusto na mamuhay sa pagkakasala. Ano ba? Okay. Ika-4. Tandaan po ninyo, pinag-usapan natin security. Ika-4. Mga anghel. Di ba nyo alam, no? Ha? Maraming walang alam patungkol sa mga anghel. Di nyo alam na may mga anghel kayo? Na mayroong inilagay ang Diyos na pagkakatiwala sa inyo? Ginawa ang anghel para maging tagapaglingkod sa Diyos at tagapaglingkod ng bawat mananampalataya. Nakita ninyo ating responsive reading? Binasa lang natin na hindi na ba natin? Ha? Kinulong si Pedro, kinabukasan, ipapapatay siya. Pero nung gabi niyan, kumilos ang anghel. Tinapik siya sa tagiliran. Magbihis ka dali. Isuot mo ang iyong panyapak. Nakalag yung kanyang mga tanikala. Kala natin, kwento lang yan sa Biblia. Hindi mo lang napapansin, meron kang anghel. Kung may naganap sa iyo, mapapansin mo yon. Kung bakit sabi, swerte pa rin. Swerte pa rin ako. Hindi swerte. Merong inilagay ang Diyos sa iyo. Hindi mo lang alam. Hindi mo? 4, 16 na bantay, bawat daanan. Tulog lahat. Nakalabas sila hanggang sa pintuang bayan. Malaki yan. Binuksan ng Diyos para makalabas si Pedro. Ganon. Ibinigay kay Pedro yung kaya niyang gawin. Yung hindi niya kayang gawin, ginawa ng Diyos, ginawa ng anghel. Magsuot ka. Kaya niyang gawin yun. Suot mo sapatos mo. Kaya niyang gawin yun. Yung kabit mo yung balabal mo, kaya niyang gawin yun. Yung kadina, ang hindi. Diyos ang gagawa. Yung pintuang bakal bayan para makalabas siya sa talagang kabayanan. Diyos ang nagtaas. Hanggang ngayon yan, meron kayo, hindi nyo alam. Hindi yan nadadala sa mga mensahe, pero dinadala, tinuturo ng Biblia ng bawat isa, mayroong anghel. Hebreo 1:14. Sige, pabilisan kayo ng Bible. Ang mga anghel ay nilikha, sabi ng talata, upang maglingkod sa Diyos at sa bawat mananampalataya na nagkamit ng kaligtasan. Andyan yan. Ang init. Wala pa tayong ano. Okay, magkwento muna ako. Naririnig ba ako dyan, kapatid na John? Okay. Alam nyo, mayroong isang kabataan
binatilyo. Nanggaling siya sa isang malayong probinsya. Sa hangad niya makapag-aral, lumuwas siya ng Maynila. No? Akala niya, madali lang pagdating sa Maynila, pinupulot lang yung... Kasi sabi ng mga Bisaya, hindi pala, sa amon ginahano yan, ginapik o ginapala. Na po? Sa amon, ginapik o ginapala, pagkatapos yung pala, hingi siya ng sigarilyo, wala nga sigarilyo. So, lumuwas na Maynila para makapag-aral. Pagdating sa Maynila, sarili buhay, palibasay kabataan. Na po? Now, buwan ng December, ang buhay niya, ganyan-ganyan eh. Ganyan-ganyan lang siya. Lahat ng mga bahagi ng kasiyahan, parang tinuklas niya. Na po? Pagdating ng December, meron siya naging kaibigan, kung kabisado niyo yung lugar ng Punta Manila, Mandaluyong, Punta Santa Ana. Yan. Tapos ilog ng Pasig. Galing sa San Juan, may tulay ng Mandaluyong. Yan, andyan yan. Sio Boulevard, andyan yan. Tinatawid ng bangka, yan. Tawid ng Santa Misa. Hindi ko alam kung familiar sa inyo yan. Ngayon, sinundo niya ng ganap na alas 9 ng gabi, December 22. Na po? Kasi pumunta sila ng Lunita, mamamasyal. Pagdating dyan, may karnabal yan nung araw dyan sa Lunita. Na po? So nalibang sila. Sabi nga ng tiyahin na pinagpaalaman, huwag kayong pagagabi. Yan. Pero nung umuwi sila, palibasay malayo ang lakbayin. Malayo. Mula ka ng Punta, patungo ng Lunita, napakalayo niyan. Pagbalik pa, inabot na po sila ng alas 2 na madaling araw. Pero pagpunta niya doon, yung batang yan, nadaanan niya yung 3 lalaki na nagiinuman sa isang pundahan. No? Doon, ang isa nakahubad, yung 2 nakasando. Yan. Pag-uwi niya, madaling araw na, alas 2 na madaling araw. Sarado na lahat, wala na. Lalo pa squatter. Pagpasok niya, pagkahatid niya, paglabas niya, biglang may humablot sa kwilyo ng kanyang t-shirt. Hindi siya makalpas. Malaki sa kanya. Malaki ang katawan. Ito yung 3 nagiinuman na naraanan na doon. Pambuhay loob, ang sabi niya, kung gusto niyo ng pera, bibigyan ko kayo lahat. Sabi ko yung aking, sabi ng bata, yung pera, bibigay ko sa inyo lahat. Pero hindi binigay. Sabi niya, hindi namin kailangan yung pera mo. Ay nakita, mayroon siyang band-aid dito sa kilay. Kasi noong nakarang gabi, nabangga siya sa bubong ng isang CR, ng isang kababayan dyan sa Santa Misa. Nasugatan ito. Nilagyan lang niya ng band-aid. So nakatapal dyan. Nung makita nung gabi na yan, at sumunod, sabi niya, taga saan ka? Sabi ng bata, taga riyan lang sa kabila. Hindi niya alam, magkalaban pala yun. Yung 2 lugar na yan. Nung makita yung bani dito, tinungkam na ganyan. Natanggal dito, pero nakakabit pa rin dito. Umagos na, sariwa yung sugat. Umagos na yung dugo. Ramdam niya yun. Tapos, binatak siya. Andun mismo sa tulay. Ang taas ng tulay, siguro hanggang tuhod. Pagkatapos, burak na. Putik yung sa ilalim. Tangay-tangay siya, nauuna yung 2. Maliliit lang yung mga 2. Mas matangkad siya. Pero yung isa, mas matangkad sa kanya. Puro malalaking katawan. Now, habang bit-bit siya, wala siya. Wala siyang anuman sa sarili. Blanco. Biglang umilaw sa daanan niya. Salamat, Panginoon. Saka lang siya nakapagpasalamat sa Panginoon. Sana may makakita sa kanila, awatin sila. Pero nang pagtingala niyang ganyan, mga Christmas lights lang, patay sindi. Saka siya nag-pray. Christian yan, bata pa yan. Pero namuhay ng
hindi malayo eh. No? Saka lang siya nananalangin habang dinadala siya. Ang sabi niya sa kanya, Panginoon, tanggap ko na mamamatay ako. Pero ang panang prayer ko lang, sana makita ng aking ina na nasa probensya yung aking bangkay. See? Habang dala-dala si Pasyaron. Pagdating doon sa dulo, nakita niya, tawiran pala ito ng bangka. Ilog pala ito na malawak, ilog ng Pasig. Na po? Doon niya naisip na doon siya tatapon. Pagkatapos, na siya patayin. Nakikita niyo yung puluhan ng kutsilyo dito eh. Kasi nakahubad, yung malaki. Nakikita niya. Tanggap na niya na siya mamamatay. Wala siyang lakas, nanginginig yung kanyang mga tuhod. Wala siya, hindi anuman. Kaya nga, wala siyang anumang suporta, self-defense sa kanyang sarili. Wala. Hindi siya nakapag-aral ng martial arts. Hindi. Pagdating doon sa dulo, nakita na niya yung malawak na ilog. Na po? Pagkatapos, ang sabi ng nagbitbit sa kanya, diyan ka, dito ka, sabi niya sa mga kasama niya, sabay taas sa kanyang ganyan. Bigla may sumigaw ng malakas sa kanyang tainga, takbo! See? Takbo! Pagkatapos doon, ganun lang nakita niya nangabuwa lahat. Bahagya lang, hindi wala siyang nagawang ano sa sarili. Nangabuwal yung tatlo. Nakatakbo siya, nahulog siya sa tulay, puno ng putik ito. Yung kanya mga pantalon, na po, nakakasampa siya kaagad. Pagkatapos nakita niya umiilaw sa kalsada. Asfaltado pala yung kabila. No? Nasa loob siya ng squatter eh. Sa kabila, nung makakita siya ng puwang, saka siya nag-cross na ganon. Tama-tama pagdating niya sa kalsada, andyan yung jeep, yung maliliit pa yung jeep noon. Tiga-4 pa lang ang pasahero. Bali 10 pa lang ang pasahero niyan. 4, tsaka 2 sa una ng driver. See? Matanda yung driver, naka-t-shirt ng puti, at puti na yung buhok. Pagkatapos ng mga maniho. Pinahinto niya to, sumakay siya ron. No, pagsakay niya, may talo yung mga drummer ng combo. Yung kanya pa, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Kasi yung sa kanya suot, balat na uso noon, yung maingay. Yung tumutunog yung yung takong, ang tawag nito, spike. Ganyan. Tumutunog. Ang sabi ng matanda sa kanya, Amang, bakit nandito ka sa ganitong oras? Sabi niya, may hinatid lang po ako. Hindi mo ba alam na maraming pinapatay diyan? Sabi niya, hindi ko po alam. Sagot ng bata, hindi ko po alam. Sabi niya, huwag ka nang pupunta uli dito. Yun ang sagot ng matanda. Hinatid siya hanggang sa Santa Misa, kung saan mayroon ng jeep na pabalik sa kanyang lugar. See? Alam po nyo, 63 years na nakalipas. Ano po? Yung pangyayari po yan. Hanggang sa ngayon, yung batang yun, buhay pa. Eh? Yan po yung nakatayo sa unahan nyo ngayon. Eh? Hanggang ngayon, buhay sa pandinig ko. Yung boses na yan. Pinatunayan ng Biblia, nung mabuhay ang ating Panginoon Kristo, nakita lang siya ng mga bantay doon, nakita yung mga anghel, nangabuwal na parang patay. Naganap na po yan sa buhay ko. Ganon po ang Diyos. Hindi lang natin alam, may mga pangyayari sa buhay natin. Kumikilos ang Diyos. Mayroon siyang layunin sa buhay po natin. Ilan lang yan, marami pang mga pagkakataon. Yung pagliligtas ng anghel. See? Kalimitan, inaakala natin ang anghel, mga bahagi ng ating mga mahal sa buhay. Di ba? Sasabihin ng iba, pag namatay, mamimiss ka namin. Pero ingatan mo na lang kami, gabayan mo na lang kami sa aming mga pagkilos araw-araw. Wala na po yun. Wala nang magagawa po yun. Ang tao binubuo ng 3. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang anghel,
Binubuo, nilikha ng Diyos, Hebreo 1:7, tulad ng hangin, tulad ng apoy, para maglingkod sa Diyos, maglingkod sa mga anak ng Diyos. Yan po yung papel ng anghel. Hindi katulad natin. No? Wala pong anghel na babae. Ha? Karinig na kayo na nanliligaw? Apakaganda mo. Ang ganda-ganda mo. Tulad ka ng anghel na mula sa langit. See? Bayot. Pag binasa niyo mga gawa, 1, ano po? 11 hanggang 12, makikita nyo yung mga anghel nakatayo doon sa mga alagad. Anong tinatanaw nyo? 2 lalaki nakatayo na mga anghel. Anong tinatanaw siya itaas? Yung Jesus na nakikita makyat, ganyan din yan pagbabalik. Wala pong anghel na babae. Walang anghel na muse sa langit. Maging si Virgin Mary. Hanggang ngayon ang katawan niya, lupa pa rin. Hindi yan nag-resurrect. Now, nariyan ang presensya. Yung punto po natin, presensya ng Diyos. Yung pananahan ng Diyos sa iyo. Yung pag-iingat ng Diyos sa araw-araw na bahagi ng pagkilos mo. No? Nariyan po ang banal na Espiritu, tanda natin, no, na nariyan ang presensya ng Diyos na lumalambong, lumililim sa atin. John chapter 17, verse 14 to 16. Wala bang feedback dyan? Ang lakas ng feedback dito sa tenga ko. Naibigay ko na sa kanilang iyong salita at kinaputan silang sanglibutan sapagkat hindi na sila taga-sanglibutan. Tulad ko na hindi taga-sanglibutan, yung sabi ng Panginoon. Nasa inyo na yung katotohanan. Hindi na kayo taga-sanglibutan. Okay. Hindi ko dinadalangin kunin mo sila sa sanglibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. See? Yan po. Kayo naghanap po sa akin, isang bahagi ng pagkilos po ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Kaya doon po ako nakakuha ng anting-anting. Yung sinabing takbo, doon ako nakakuha ng anting-anting. Gusto kong ibahagi sa inyo yan. 5 katagalan po yan. Latin. Ha? Tandaan nyo. Sulat nyo. 5 katagalan yan. Pag naharap kayo sa mga panganib, banggitin nyo yan. Naliligtas kayo. Una, car. Car. Ha? Ikalawa, yung enre, re. Ha? Pangatlo, yung Passover, pas. Ang isa, tak. Yung isa, bo. Kahit ilan pa yan dyan. Sabi mo lang, karipas, takbo. Ligtas ka na. See? Okay. Now, nariyan po banal na Espiritu, 2 Corinthians chapter, nasabi na natin yan. 2 Corinthians chapter 1, verse 22. Okay. Para doon sa mga nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga pangako. See? Panghawakan niyo yung pangako ng Diyos. Meron kayong Espiritu. May tatak kayo. Nandiyan ang banal na Espiritu. Tapos mayroon kang anghel na nasa labas na nag-iingat sa iyo sa bawat pagkilos mo. Na po? Para hindi ka mapahamak. Pagkatapos nandito ka pa, nakatala na sa langit. Sa aklat ng buhay yung pangalan mo. Lucas 10:20.
Nakasulat na yan. Walang snowflake doon na pwedeng takpan o burahin. O Mongol na lapis na pwedeng burahin ang iyong pangalan. Ano po? Now, ano po yung tugon po natin? Ano po? Alam po ninyo, pagdating dito sa mga anghel, bigla naalala ko, kaya gusto kong balikan. Andiyan si kapatid na John. Hindi niya alam yan. Hindi niya alam. Yung kanilang bangka na malaki, nagkakarga yan ng mga 50 katao. Nandun sa Spratly Island na pinag-aagawan ngayon. Pinapasok ng China. Doon sila nangingisda. Kakaabot sila roon ng may kulang-kulang isang buwan bago umuwi. Mayroon silang, anong tawag nito? Antina. Doon sa kanilang bangka. Hindi ko alam kung stainless yan o aluminyo. See? Alam nyo, pag tinamaan, marami na balita. Pag tinamaan ka ng kidlat, kahit na yun nyug, kayang biakin yan. Sa kidlat. Yung kalabaw at tao, kayang sunugin. See? Andun yung kanilang bangka sa Spratly. Mayroong antina para makasagap yung kanilang radyo. Ay, sumilong siya sa antina. See? Biglang kumidlat. See? Pag kidlat na ganyan, sa pool yung antina, nandun siya sa ilalim. Tumagos sa kanya. Sunog yung kanyang paa. Tama ba, kapatid? Pero bakit ganon? Bakit paa lang? Meron nag-iingat. May Diyos ka eh. Si Pastor Rich, sa loob ng jeep, tumatakbo ang jeep. Pagkatapos, siyempre, tapatan na ganyan, pasahero. Halos, bagya lang agwat para makadaan. Meron nagsabi, mama, para, sa tabi lang. Ayan. Tamang-tamang tumatabi pa lang, tumatakbo pa. Tumayo na yung lalaki na nagpapara. Biglang sinundot siya ng, anong tawag nito? Kutsilyo. Sinundot siya. Nagulat siya. Hindi niya inasahan. Nagulat siya. Pagkatapos biglang tumalon. Yung lalaki. Umandar pa yung trip lang yun. Siguro nakakatinginan sila. Palibasa ay magkatapat. Butas ang t-shirt. Butas talaga yung t-shirt niya. Pero nung tignan niya, ano po? Pag ganyan, nigorles, wala sa loob. See? Tatakay, bakit? Sabi namin, hindi mo pa kasi swerte. Di ba? Hindi mo pa kasi swerte yan eh. Pero ang hindi mo alam, mayroon kang tagapagligtas sa labas na kasama mong itinalaga ng Diyos. See? Never ginagamit yan. Pero nasa Biblia yan. Hindi lang natin napapansin. Yan po. Now, sa lahat po ng kagandahang loob ng Diyos sa atin, ano ang magiging tugon po natin sa buhay natin? Sa lahat ng kagandahan ng Diyos. Andiyan ang kanyang presensya. Andiyan ang banal na Espiritu na nasa iyo, nag-guide sa lahat ng gagawin mo. Andiyan ang anghel mo. Ano ang ating buhay na tugon sa kabutihan ng Diyos? Ano po? Kaya minsan, buhay natin, okay lang. Di ba? Buhay na okay lang. Buhay na, okay lang yan. Sige lang. See? Ganun lang, buhay natin. Buhay na walang pananalangin. Buhay na walang Bible. Mabuti pa ang cellphone, umiinit sa palad natin. Nalulubat. Laging kasama sa katawan natin, natataranta tayo pagka naiwalay.
Pero ang salita ng Diyos, kisi Huda, istorbo. Hindi po ba? Asan na yung cellphone ko? Ayan, may message na naman. Ngayon. Usong-uso na ngayon. Kanina lang yan. Madaling araw. Work out your own salvation. Mula ito, mensahe ito, galing sa ibang bansa. Mula sa aking kaibigan na doktor, Dr. Dan Barrero, doktor ng Kulyon. Sinusupplyan ko yan ang salita ng Diyos. Sabi niya, Pastor, anong masasabi mo ngayon? Nandito na ngayon, mayroon ng mga work out your own salvation. Anong masasabi mo dyan? See? Yan po yung katuruan ngayon. Work out your own salvation. Hindi mo gagawin ang iyong kaligtasan. Kung nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, ligtas ka na. Yung kaligtasan mo isinagawa ng ating Panginoon Kristo doon sa krus. Isang espiritu na pumasok sa laman, nagbiyahe hanggang sa krus ng Kalbaryo para dalhin ang iyong kasalanan. Tubusin ka sa hindi mo kayang mga pagtubos. No po? Sinagawa. Now, tingnan natin. Ephesians chapter 2, verse 8 and 10. Tandaan ninyo, hindi nyo sasagawa ang inyong kaligtasan, ha? Trabaho yun ng Diyos. Ito yun sa'yo. Ito yun sa atin. Sapagkat, dahil sa kandang loob, ng Diyos, kayo ay naligtas. Kagandang loob ng Diyos, hindi sa iyong gawa. Sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos, at hindi mula sa inyong sarili. See? Hindi mo, work out your own salvation. Hindi yan mula sa iyong sarili. Okay. Verse 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Yung kaligtasan, hindi yan mula sa iyo. Verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. See? Gawa ito ng Diyos, hindi sa sarili natin. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo, pakikipag-isa. See? Natin kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Ito na. Papasok na mabuting gawa. See? Mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Nakahanda na yan noong una pa man. Wala pang sanglibutan. Nakahanda na yan. Nandun yung kabutihan, yung pag-ibig, yung kabanalan. Nandun na yan. Diyan ka inaatasan, pamuhay mo ngayon. See? Work out sa resulta ng kaligtasan na nasa iyo. Ito ang iyong isagawa. Ito ang iyong ipamuhay. See? Okay. Ano pa? Kaya sabi ng, ayan, nandiyan nakalagay, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung all these things na yan, pinagkamala nila, pera. See? Pinagkamala nila, prosperity gospel. Kotse, mention, karangalan, pangalan, limpak-limpak na pera sa bangko. Yan ang pinagkamala nila. Na po? Pero ano yan? Ang sabi dyan, Efeso chapter 1 verse 3, ayan.
Wala yan ang marami. Wala. Ikaw lang na anak ng Diyos, mayroon. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapala spiritual na nagmula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pagpapala lahat. See? Hindi nyo alam kung anong pagpapala yun. Unang-una nang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pagpapala. Okay? Tingnan natin. Para makita natin lahat ng pagpapala. Galatians chapter 5. Verse 22 to 23. Ayan na. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, ano pa? Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Hindi yan sa sanglibutan. Hindi magpo-produce ang sanglibutan ng ganyan. Mula yan sa langit. Bunga ng Espiritu. See? Pitasin natin ang isang bunga. Bunga ng Espiritu. Anong gusto niyong pitasin natin? Unahin natin, pag-ibig. Okay, pag-ibig. Unahin natin, para makita natin yung sustansya. Kung ano yan, na nagmula sa langit, sa Paul na magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Okay? Pag-ibig. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Yan na. Isa lang yan. Siyam na bunga. Pero isa lang pinitas natin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang, ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang sa wakas. Nakikita nyo? Isa lang yun. Isa lang ang bunga. Pagpapala na mula sa langit. Ito lang meron ka lang pag-uugaling ganyan. Champion ka. See? Yan po. Work out your own salvation. Ito ang igawa mo. Hindi yan ang idaragdag sa iyo. Hindi yung kung ano pera, kayamanan, kotse. Kapag wala kang kotse, sasagasaan ka. Mali. Mga bagay na pagpapalang spiritual na mula sa langit, idaragdag sa iyo. Nakukuha po ba natin? Naunawan natin? Tuturuan tayo ng mga mali pag nakiring kayo sa marami. Tuturuan tayo ng mali. Okay, sa huli. 2 Corinthians 5:10. Andyan. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawa. Gawa, na mabuti. O masama, nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Kailan yan magaganap? Sino nakasalang dyan? Mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos ang haharap sa luklukan ni Kristo. Pag hindi ka anak ng Diyos, doon ka sa huling panahon. Sa white throne judgment, hindi sa judgment seat of Christ. Sa white throne judgment na yung mga patay lahat mabubuhay. Yung sa dagat, babangon.
Lahat yun. White throne judgment yun. Hatulan na lang yun. Pero ikaw, magsasaysay ka, magkukwento ka ng iyong mga gawa. See? Hindi ka tatanungin dyan kung anong na-invest mo, kung ano yung mga bagay na ipundar mo. Panginoon, nagkaroon ako ng mga 10 kotse. Ha? Lahat ng yan, deluxe, branded. Ako nagkaroon ng maraming pera sa bangko. Ako nagkaroon ng mga ganito. Paupahan na ganito, 10-10 ang mansyon ko. Maging hanggang sa ibang bansa. Ang sasabihin mo dyan, ano ang ginawa mong mabuti sa pool na maging anak ka ng Diyos, sa pool na ibuhos sa iyo, yung lahat ng pagpapala na mula sa langit. Hello? Tapos papitik-pitik ka lang, anak ka ng Diyos. Okay na, ligtas na ako eh. Okay na. Antayin ko na lang yung dumating. Sigurado ka ba makakasama ka? Meron ka bang iharap doon? Buhay mo lang? Pagdating mo sa simbahan, himbing ng tulog mo. Pag wala ka sa mood, saka na lang. Total, marami na yun. Yan naman pupunta naman yan. See? Ito ba yung buhay? Last verse. 2 Timothy. Chapter 4. Verse 6 hanggang 8. Ito po si Apostol Pablo. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Hindi lang siya, lahat tayo dadaan diyan. Ako'y mistulang isang handog na ibinuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa aking pananampalataya. Kaya't naghihintay sa akin ang kurunang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Crown of services. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang muling pagbabalik. See? Meron ba tayo niyan? Lumaban ba tayo ng puspusan? Tumakbo ba tayo ng totoong takbo? Na mayroong pagnanais na marating ang finish line. Nasasabihin ng Panginoon, pagharap mo ron, anak, mission accomplished. Well done. Well done. Baka mamaya pagdating mo ron, Panginoon, ako. See? Ako nagpagaling ako para pray. Ako naman ganito. Ako naman paminsan-minsan na sa church. Ako naman lagi. Matthew 7:21, 23. Lumayo kayo sa akin. Tandaan nyo yung pakikipagrelasyon. Hindi lang yan sa sarili mong isip. Hindi lang yan sa sarili mong panlasa. Anak ka na ng Diyos. Ang Diyos ang magsasabi kung gaano ka kalalim sa bagay ng iyong relasyon sa Panginoon. Okay? Matthew, sabi diyan, silayo kayo sa akin, kayo na mga hindi ko nakikilala. Pag dinisplay mo ang Diyos, tandaan natin, work out your own salvation. Hindi ka gagawa para maligtas, kundi ginagawa mo ang resulta ng iyong kaligtasan.
Binuo sa'yo ng Diyos. Ito ngayon ay trabaho mo. Lahat-lahat. Work out your own salvation. Nagagawa ba natin ito? Mabuti pa sila, gumagawa sila ng kanilang kaliligtas. Pero tayo naligtas na. Ginagawa ba natin ito? Yung mga bagay na nasa atin na. See? Na dapat natin gawin. Tayo manalangin. Amang banal, purihin ka Diyos. Salamat po sa iyong mga salita. Patibayin mo, Ama, ang aming pananampalataya. At patuloy din, Diyos, pagkalumo po ang mga bahagi ng katotohanan sa mga bagay na dapat namin panghawakan at patuloy, Diyos, na makapamuhay kami na mayroong kaayusan. Turuan mo kami, Panginoon, na mamuhay, O Diyos. Gawin ang mga bagay, Diyos, na kung saan isinasagawa namin ang bunga ng aming kaligtasan. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Tanim sa aming mga puso. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen.